Yeah, sinasabi ko lang to sa inyo, not because I am experienced guy. I'm nobody. I am nobody. I'm telling you that nagwo-work yung ganitong business and you have to try it. Alam mo, try it by yourself and makikita mo. So, hello everyone! So yan guys, yan gusto kong gumawa lang ng maiksing video for you guys being isang OFW na naghahanap ng pwede niyong pagkakitaan dahil yeah, I just really want to share with you kung ano yung nakita ninyo dito ngayon sa table na to and baka isa kayo sa mga tao na pwede natin mabigyan ng wisdom. Alam mo, kasi isa tayo sa mga OFW na karoon din ng experience na gustong kumita. But to find that thing, you have to go through something and kailangan mo magkaroon muna ng experience. Alam mo, marami kang pinagdadaanan bago mo makuha yung gusto mong makuha. So yan, isa tayong OFW, yan dito sa United Arab Emirates. And alam ko marami sa ating mga OFW ang gusto magkaroon ng maliit na income and ang kalimitang nangyayari, and please listen to this, I am like Mr. Nobody telling you, but if you listen to me, maybe you will get some idea about something na pwede kayong mamulat and through this experience, pwede kong ma-share sa inyo. Isa din ako sa mga taong gumagawa ng content. Alam mo, I was doing content before and for the hope na gusto kong kumita ng pera sa social media because there is what we call monetization. Either you are in YouTube, you are in Instagram, you are in Facebook, gusto mong ma-monetize para kumita ng pera. And that thing is easy to see than done. Alam mo, madali siyang sabihin pero napakahirap niyang gawin. But for me, I was able to make money through social media bago na-hack yung mga page ko. Yeah, ito yung page ko at ito din yung page ko. At marami pa akong page na pinagkakitaan through social media. And ang tanong ko marami sa inyo ang gumagawa ng content to earn money sa social media. Ang tanong ko ngayon, nakailang sahod na ba kayo? Yan yung katanungan na dapat nyong sagutin. Ilang taon na nagkaroon kayo ng sahod? Simula nag-umpisa kayo ng social media nyo, through Reels, through YouTube, or anything like that. So marami sa ating nag-feel, hindi siya gumagana yung social media sa atin. So marami sa atin ang nag-feel na nagsusubok na maging content creator. Hindi ko sinasabi na walang nagsasucceed. Maraming mga nabagong ang buhay ng maraming nabago ang buhay through social media creation. So pero mas majority yung hindi talaga nagsasucceed yung way nila, yung pangarap nila na magkaroon ng like passive income through social media. So isa ako sa mga OFW na nagsusubok. Pero sa akin, masasabi kong nagsasucceed din ako dahil ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga proof sa social media. Yan. Itong mga binili ko ng camera na to, yan. Yan. Through social media yan. Hindi ko sariling sahod yan. And ito, through social media yan. Hindi ko sariling sahod yan. Itong binili ko nito. And itong yan, DJI na to. Itong ginagamit ko pag-record ngayon. Hindi ko sariling sahod yan. Itong setup na to, nasa 4,000 something to. Itong setup na to. Pero hindi ko sariling sahod sa trabaho. Through social media tong mga binili ko ng mga gamit na yan at yung isa din yung laptop na ginagamit ko pag-edit, yung MacBook, through social media yun. Nakabili din tayo ng maliit na property sa Pilipinas through social media. Pero kahit na ganun, na-realize ko na it's not enough kasi yung social media, it's not sustainable kasi pabago-bago yung algorithm. Hindi pareha yung araw-araw na ganun yung makukuha mong views kasi nagdidepend siya sa views. Kung marami kang views, malaki yung monetization mo. Pag wala, medyo mahina. So kaya naisipan naming mag-start ng something na yung sustainable na magkikreate ka ng sarili mong community. Na yung community na yun na hindi lang kami yung magkikita, pati yung mga community na andun sa amin, kikita din sila. Kaya naisip natin tong online business na to. Wala nang masigit pa na may sarili kang product na pinopromote mo sa social media at kumikita ka kaysa nagpo-promote ka ng product ng iba or gumagawa ka ng video na wala namang nanonood. Sad to say, but yun yung katotohanan. Marami sa ating nag-feel through social media. Yun nga, ba't hindi nyo subukan ng magkaroon ng sarili nyong product? Alam mo, work for it. Gumawa ka ng sarili mong product. Work for it from 0 to 10.
Alam mo, basta gagawin mo lang yung gusto mong gawin and and may driven ka na gawin yun, one of those days magsasucceed ka. Nagsimula kami for maliliit lang na nagbibinta din kami dati nung mga paisa-isang perfume, yung mga ganon. So, binibinta namin. Hanggang dumating yung point na ito, kahit na paano nakakatulong na sa atin. And hindi lang nakakatulong sa amin, nakakatulong din tayo sa mga kababayan nating mga OFW na gusto mag-create o magkaroon ng sarili nilang maliit na pagkakakitaan. Isipin mo, sa isang linggo, let's say example, ito nasa sa reseller natin to. Reseller natin, nasa 10 yung kinuha niya. Rebranding natin to. Nasa 10 yung kinuha niyang piraso. Isipin mo kung ibibinta niyo tong 10 and yung profit niya ay nasa, sabihin lang natin kasi rebranding siya, high quality yung produkto natin. Sabihin lang natin na 15 dirhams yung isang profit niya sa isang perfume. At mabinta niya kahit na 10 sa isang linggo times 15. Pira na yun, di ba? Paano pag nakabinta ka ng 10 piraso sa isang araw? Times 15 yung profit mo sa isang piraso ng perfume. Ano yun? Di ba? Pira na yun. Malaking pira na yun. Malaki na. So, kaysa ikumpara mo dun sa nagsusubok ka na magkaroon ng monetization sa social media. Kasi ang katotohanan yun naman talagang totoo eh. Alam mo, marami sa atin ang nagsusubok na gumawa ng content, ginugugol natin yung time sa social media to make content para kumita tayo. But sasabihin ko sa inyo ngayon, ito yung reality kasi alam ko rin yung algorithm, alam ko how it works yung social media, alam ko how yung monetization, paano nagwo-work. Sasabihin ko sa inyo, it's too hard. Hindi ko sinasabi na hindi nyo magagawa, but it's little bit too hard, lalo na sa panahon ngayon na medyo may kahigpitan na pagdating sa views, TikTok, YouTube, Instagram, or anong uri ng social media. So, yan, it's not too late. Ang masasabi ko lang sa inyo, find something na gusto nyo ibinta and work for it and never give up. Alam mo, wag kayong susuko kasi the moment you give up, yun yung time na natalo kayo. Never give up. Gawin nyo lang yung gusto nyo gawin and be determined na magsasucceed yung gusto nyo gawin sa buhay. And one of those days, makikita nyo yung fruit of your labor, kumbaga. So, subukan nyo. Just, kung hindi nagwo-work sa inyo yung social media, TikTok, Facebook, YouTube, or anything, subukan yung mag-create ng sarili nyong brand. Kahit na hindi mo muna ibenta sa social media itong brand mo na to, so kikita ka. So, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo gawin. Ganito yan. Kung may isa kang produkto ngayon, either it is bag, either it is shoes, either it is perfume. We choose perfume because perfume is one of the fastest moving product pagdating sa perfume, dahil maraming mga tao ang gumagamit ng perfume, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. We are a perfume lover, so kaya kailangan natin bumili ng perfume para mabango tayo, para confident tayo. So yan, ang gawin nyo is, kung may product kayo, tanungin nyo yung mga kaibigan nyo, ka-office mate nyo. Let's say kung may perfume, sabihin mo kung anong ginagamit niyang perfume. Sabihin natin yung ginagamit niyang subads. Sabihin mo sa kanya na may subads ako, nagbibinta ako, baka naman pwede tulungan mo ako, nag-uumpisa pa ako. Please try to buy from me. Tingnan natin kung maganda yung product and yun, ganon. Isa-isain mo sila. Sigurado, sasabihin yan, okay, pa-order. Mag-order yan sila, 1, 2, 3, yan. Doon ka mag-uumpisa sa kanila. Then kapag nagkaroon ka na ng maliit na experience, something like that. Kasi yung pagbibinta kasi, business is all about experience. Magpupunta ka ng seminar. Maganda yung atin ka ng mga seminar, pero iba pa rin yung talagang nangyayari kaysa doon sa sinasabi nila. Of course, yung sinasabi nila, nasa loob yun ng box. Nasa loob ng box na pagdadaanan mo, makikita mo, may experience mo kung ano yung ina-explain ng mga guru sa inyo about business. Pero mas maganda yung, iba pa rin yung ginagawa mo siya kaysa doon sa theory. So yun, sabihin mo sa kanila na suporta lang. So suporta yan sa iyo, yung mga kaibigan mo niyan, bibili sa iyo, at doon ka magsimula, and then mag-create ka ng social media mo, i-post mo yung mga produkto mo, but don't give up. Kasi yung pangunang buwan, pangatlo, pangapat na buwan, panglima, panganim, maybe 1 year, just sabihin mo na it's a quit. Alam mo, it's even.
even, hindi mo pa makikita yung gusto mong makita. Yun kasi yung problema, kaya nag-feel tayo dahil gusto natin yung kagad na magandang kinalabasan nung gusto nating mangyari. Kung nagbibinta tayo, kailangan within 1 month, within 1 week, malaki na yung kikitain natin. It's not like that. There is no shortcut in life, my friend. Kailangan mong magtrabaho, and after that, may fruit of labor na makikita ka. So yan, ibinta mo sa kanila, magsimula ka doon, and the rest, ikaw nang alam mo na kung anong mangyayari, alam mo na kung anong dapat mong gawin. So yun yung masasabi ko lang sa inyo, start now. It's never too late. Alam mo, ako yung edad ko ngayon is 40, nasa 40 na ako, di ba? Pero it's never too late para mag-umpisa ng something na pwede mong pagkakitaan. And yeah, sinasabi ko lang to sa inyo, not because I am experienced guy. I'm nobody. I am nobody. I'm telling you that nag-work yung ganitong business and you have to try it. Alam mo, try it by yourself and makikita mo. So, yan guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. So, sa next video natin, sasabihin ko kung paano namin inumpisan tong online business na to dito sa United Arab Emirates. So, baka naman makatulong sa inyo kahit na paano. So, yan guys, kung bago kayo dito sa channel natin, please do subscribe for more video. Maraming salamat. Bye-bye!